Actually, nagdagdag po tayo ng halos 500 na within Metro Manila. Kasi ang one-time deployment po natin is 10,000 plus. Then we will add 10,500 coming from the mobile forces. Ito po ay i-deploy natin sa mga piling lugar, kagaya ng kalsada, yung may high density na mga lugar, and at the same time, yung kung saan talaga pumupunta ang mga tao. And let's make sure na yung mga pulis natin ay andun talaga. May red teaming operations po tayo na nagkakandak ng inspection, of course, to make sure na yung mga pulis natin andun sa poste po nila. Then the moment na wala po sila doon kasi, they will be sanctioned administratively. They will be subjected for investigation. Hi, magandang araw po. Ngayong araw po ng May 28, 2025. Una sa lahat, congratulations sa ating Regional Director, Police Major General Anthony Aberin, Regional Director po ng National Capital Region, at ang Southern Police District Acting Director, Police Brigadier General Joseph R. Argeles. At syempre, ang magiting at masipag na policewoman, hepe ng Makati Police, walang iba kung hindi si Police Colonel Jean de la Torre, na kung saan, ito po ang good news, nahuli na po yung mga red in tandem na mga nagmumotor, na kung saan ang mga binibiktima po nila rito ay itong mga tinatawag na foreigner. Opo, yung mga foreigner na nagiging biktima ng mga hold up, ng mga prostitute, natimbog po sila. At ito pong maganda rito, awareness na rin po ito mga kababayan, para maging guide sa atin, para hindi po kayo maging biktima. At yung iba po dyan, tandaan nyo po, ang ating kapulisan, nandito lamang para umalalay, tumulong, at higit sa lahat, para tayo ay protektahan. Panoodin po natin ang press conference ng leadership ni Police Major General Anthony Aberin, at kasama niya po ang SPD Director at ang Chief of Police ng Makati. At hindi ko po sa inyong conspiracies. Ngayong umaga po ay makakasama natin ang ating Regional Director ng NCRPO, Police Major General Anthony Aberin, sir. Ang ating District Director ng Southern Police District, Police Brigadier General Joseph R. Argeles, sir. At ang ating Chief of Police, Police Colonel Jean de la Torre. Para sa paunang mensahe po, pakinggan po natin ang ating Regional Director, Police Major General Anthony Aberin, sir. Good morning po sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mabilis na hot-pursuit operations, nahuli ng mga kapulisan ng Makati City Police Station ang tatlong suspect na responsable sa serye ng robbery at snatching sa Makati City. Ang pagkaka-aresto ng mga suspect na sangkot sa insidente ay malinaw na magpapakita ng mabilis, maagap at matapang na tugon ng ating kapulisan. Kung inyo pong matatandaan, may mga insidente ng riding in tandem at robbery sa lungsod ng Makati. Sa isang mataong lungsod tulad ng Makati, lubos na nakakabahala ang ganitong mga pangyayari. Sa tulong ng mahusay at pinaigting ng pag-imbestiga at operation ng Makati City Police Station at paggamit ng teknolohiya gaya ng CCTV backtracking, nahuli agad ang isa sa mga pangunahing suspect sa loob lamang ng ilang oras. Ito ay hindi lang tagumpay ng kapulisan, kundi tagumpay ng mamamayan. Dahil sa bawat krimeng napipigilan, isang komunidad ang nakakasiguro ng kanilang kaligtasan. Sa lahat ng ating kababayan, nais namin iparating na hindi kami titigil hanggang ang buong Metro Manila ay ligtas sa banta ng mga kriminal. Patuloy po kaming magsisilbi at kikilos para sa inyong kapakanan. Sa NCRPO, hindi lang trabaho ang aming ginagawa. Ito ay isang tungkulin na may puso, malasakit at pangunawa. Thank you po at nakahanda na po kami sa inyong mga tanong. Sa mga media partner,
Nurse, pakibangit naman po ang pangalan at media outlet bago po magtanong. Sir Leia Ilagan po ng UNP. Sino po ang madalas na nabibiktima nitong suspect at paano po sila nabulungan sa sila? May mga insidente kasi dito sa Makati na ang talagang pinipiling biktima ng mga motorcycle riding criminals po natin ay mga foreigners. Kung minsan may mga, of course, galing ng mga European tourist tayo o kaya yung mga Asian tourist na bibiktima. And because of this, kagaya ng ginawa namin ng nakarang araw, we have deployed additional uniform personnel. And of course, pag may mga uniform personnel kasi, hindi po lumulutang ang mga ito, itong mga perpetrators natin ito. And kaya po ang ginawa natin, nag-blend po tayo ng isang technique na nag-deploy po tayo ng mga operatives from the intelligence section ng Makati City Police sa District Intelligence Division sa Regional Intelligence Division na pinakalat natin sa iba't ibang lugar na Makati, kagaya ng San Antonio, sa Poblacion, mayroon din sa BGC at saka sa Malahel sa Central Business District. And kagabi nga po ay nagtagumpay po tayo at nakahuli po tayo ng 3 suspects sa magkahiwalay po na insidente at lugar. Sir, paano ang modus nila? Ang lumalabas po na modus nila ay talagang nagmamanman po sila. Paikot-ikot po sila gamit ng motorsiklo until sa time na makakita po sila ng isang mabibiktima na naglalakad sa gilid ng kalsada na gamit ang cellphone o may mga mahahalagang bagay. Then that's the time na itatiming nilang tatabihan at hahaplutin o kaya pwersahang aagawin yung mga gamit ng mga pulisya po natin. Sir, Mark Gabriel po. Sir, itong 3 suspect, isang grupo lang ba sila magkakasama at mga taga-saan po ito? Sir, magandang umaga po sa lahat at yes po, tama po kayo. Isang grupo po itong nahuli natin ng kaninang madaling araw. No? At isa po, bali, ang gamit po nila ay 2 motorsiklo. No? At yung nahuli ng ating covert, no? Na intel operatives ay nagsolo siya sa isang motor. Pero yung ating minamalmalang pangon or 2 na at large ay magkaangkas or magkasama sila. So may huli po tayo na isang motor, dala ng isang suspect. So bali siya ay aresto yung isa na kasama nila na si Mr. alias Celso. So, at ayun, binanggit na niya sa ginawa nating pagtatanong sa kanya nung kaninang madaling araw, ay binanggit niya na positibo na sila po ang bumiktima doon lamang sa bagong foreign national. No? At in fact po, na-recover natin ang cellphone sa kanya. Taga-saan po ito mga at may mga record na rin po ba sila? Opo, si Elias Celso ay taga-Intramuros, Manila. So, sila ay dumadayo po. Lahat yung 3 po ay nagkikita-kita sa area po ng Manila. Doon po ang kanilang linap. At si Mr. Celso po ay 24 anyos at siya ay walang trabaho. Yung mga kasama niya ay ganun din. At ayon sa kanya, nagsimula siya nung ginagawa itong mga krimen na ito nung 16 anyos pa lang siya. Kaya meron na po siyang mga previous cases. So sa edad na 18, naharap na po siya sa kasong RA 10591 o yung ating Comprehensive Law on Firearms, RA 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act, at
PD 1602. So may anti-gambling law. Lahat ng kaso nito ay na-resolve. Kaya ayan siya ulit at nakasang sinabi niya na talagang bumalik sila at lumakas pa nga yung kanilang grupo. Madaling araw ng huli, gaano kalaking tulong dito yung binago yung oras ng shifting sa mas maaga? Actually, malaking tulong po ito and sa kalaman po ng lahat, actually po sa places ng Makati, Taguig, BGC at sa Malate, kahit gabi po talaga before our introduction ng intensified police visibility po natin ay pinagutos na po natin na dapat gabi-gabi ay may mga covert operatives po natin para po masawa tayo itong mga ganitong klase ng insidente. And with the intensified police visibility po natin ay talagang malaking tulong po. Sa katunayan po, kaninang umaga ay nakikot po ako 4:30 at natutuwa ako dahil ang ating kapulisan ay talagang nasa kalsada. So next time siguro subukan yung pansinin din, lalo na sa mga matataong lugar. Umikot po ako ng Taguig, pumunta ako ng Makati, tapos pumunta ako ng Pasay. And I'm so happy na sinusustain po ng ating kapulisan, ng ating kautusan na maagang deployment ng ating mga NCRPO police officers. Hi po. Jill po ng Biglas na News. Yung sinabi ba ng mga suspect po, parang target lang ba nila is mga foreign national? Or talagang kahit sino pong biktima yung ina-target nila? Basta mag-isa? Actually, kung makikita natin yung mga modus nila, they usually target foreign nationals. Kasi very vulnerable yung foreign nationals natin. Unang-una, mahirapan sila kung saan sila hingin ng tulong. They're familiar to the place. At the same time, nakikita nila sa mga previous experiences ng mga nagagawa ng robbery hold-up. Nagiging nagdadalawang isip ng file ng complaints. And all they just want are yung mga police report para lang mag-submit sa embassy nila, makarenew ng mga documents nila. So, they find it very easy yung naisagawa yung mga krimen nila and makakatakas sila sa authorities. But, ito naman yung naging directive ng ating regional director. Even if yung mga foreign nationals do not pursue the case, the PNP will be the nominal complainant and we will still pursue and charge them in court. For follow-up lang po, may nilabas ba na iba pang pangalan or meron bang mas malaki pa na nasa likod nitong grupo na kung nasabi po sa inyo ng suspect na sa arrest? Meron yung nahuli natin, nag-reveal siya ng mga kasama niya. In fact, ang sinabi pa na is in the possession ng mga kasamahan na yung ibang gamit at belongings ng ating American national. So as of now, our intelligence operatives are in pursuit of these perpetrators. So hindi namin ito titigilan. Aside sa mga nakadeploy na covert operatives natin sa mga commercial and business districts na Makati and BDC and all over Metro Manila, all over Southern Police District, patuloy pa rin yung operations ng ating mga operatiba para i-pursue yung mga perpetrators natin. We have already profiled them. We have already distributed kung ano yung mga profile nila sa ating mga patrollers, sa ating mga checkpoints, and even those na nagmaman ng mga CCTV footages sa mga local government. We have detailed police personnel sa mga command center ng local government, and they are looking for the profiles of these robbery hold-up suspects. And once they get to notice, they will be reported sa mga nakadeployed natin na operatives and
patrol officers. Thank you so May much. dagdag ko lang doon sa sinabi niya na inilusong kasama niya. Aside from that po ay nireveal din po niya what are their modus sa pagkakuha ng mga gamit. Kung sino yung mga kamit up nila at sino yung mga pinagbebentahan nila yung sa mga fruits of their crime. So what we are doing now is we will be conducting of course case build-up doon sa mga sinabi niya so that we can apply the necessary search warrant and file appropriate charges doon po sa mga bumibili po ng mga nakaw na gamit na nakukuha po. Sindikato naman po, sir. Yung sindikato na yun. I guess we can consider din the syndicate kasi may mga modus po sila talagang organisado at grupo po ito. So as revealed, actually as revealed may mga kung minsan nagkakatagpo-tagpo sila sa isang lugar na nagkakatinginan lang na parang yung ibang mga grupo is magkakakilala sila na pag kunwari pumunta sila sa PGC, pag nagkatinginan sila sa mata, alam na nila kung ano yung mga lakad ng mga ibang grupo na nakikita nila doon. Not necessarily na magkakasama sila isang grupo. Kumbaga is pare-parehas sila ng trade na by looking along is alam na nila na gagawin ang lakad. Sir, yung po pinagbibentahan nila ng mga nakaw nila ay parang sa tao lang din o may tindahan? Actually, meet up yung ginagawa, pupunta sila sa isang lugar. For example, pupunta sila sa isang gas station malapit sa Ortigas o sa San Juan. Then, lalapitan na sila. Then, magkakatawaran na doon at magkakapagbayaran. So, that's the next thing that we will do. Na magpapayag po tayo, pupunta rin tayo doon, tapos i-observe natin yung gagawin so that we can pinpoint ano yung mga, asan yung mga tindahan nila, asan yung mga shop nila, so that we can conduct the necessary inspection or we can file appropriate charges or apply for search warrant for that purpose. Criminal ba yun? Bakit? Yeah, a place in San Juan and bakit po nila. Sir, ano pwede ikaso doon sa mga bumibili ng mga nakaw? Anti-fencing, violation po ng anti-fencing law po ang pwede natin. Sir, dito sa katulong yan, Nakasuhan po natin sila ng robbery, violation po ng Republic Act 11235, yung paggamit ng motorsiklo sa paggagawa ng krimen at sa Republic Act 95.6 po doon sa nahuli ng suspect. Sir, lagi kaya namin, ano yung focus na area sila yung operation? Dito sa mga nahuli natin kasi is palipat-lipat po sila. Kung titignan mo, in our previous backtracking po ng CCTVs, yung may incident dito sa Makati ganito ulit, halos 2 hours po na paikot-ikot po sila. Nang ginawala po talaga yung pupunta sila ng MOA, tapos babalik ng Rojas Boulevard, aakyat ng BGC, pupunta ulit ng MOA, babalik dito sa Makati, until sa time na mawawala na sila doon sa along Manila area. May percent po sila. Ikot sila sa Yes, paikot-ikot lang po. Kung minsan nga sabi nung natin nahuli, kung minsan nakakadalawa sila. And they don't choose kung sino yung victim actually. They are not concentrating on foreign national. Even sa mga kababayan natin na pwede nilang biktimahin ay ginagawa po nila. Ay, kung nakikita tayo, gano'n palagi yung mga we will show you later. I was not able to memorize the data. But definitely, we will give you the data. Kwento lang yung kumbaga, the 5 revolution. As of the case ko, paano nangyari? Parang may idea lang tayo kung paano hanggang sa paghuli. Okay, sir. So, yung kwento po, bakit po natin sila nahuli, noong bandang 4:50 a.m., 4:50 p.m., I'm sorry, May 27, kahapon po ito, merong foreign national, si
sir, isang 61 sir, na American national. No? At ito, accordingly, sa report niya, nanakawan siya. So, sir, nagsariling sikap muna siya. Hindi niya kagad report sa amin yung incident, sir. So, 4:50, pumunta siya sa amin ng around 12 a.m. na. At yun, sir, pumipitik daw yung cellphone, sir. So, na-locate, natatrack niya yung cellphone, sir. At lumapit siya sa substation 6 natin, sa may poblasyon. At yun, agaran na po ang ginawa. Hindi na po tayo nagsayang ng oras ang ating mga pulis. At kaagad din na tinarap nila, sumama na sila. Sumama yung ating victim. Kaya maraming nagpasalamat tayo sa cooperation, syempre, ng ating victim, at sumama siya. At eksakto, yung pitik na nakita nila nung kasamang ating substation 6, tumatama doon sa kung saan lugar yung ating covert operatives. So doon na po, at ang kwento ng ating covert operatives po, eksakto din na yung tao na yon nagkatinginan. Iba po yung tingin at saka medyo yung balisaan nila. So doon na po na, tapos sumakto pa yung description nung tinatawag ni Substation 6 kay sa covert natin, sumakto yung ginamit na motorsiklo sa description ng ating victim, tumama na. Doon na po nahuli at hindi na po nagdalawang isip kasi lahat, pati damit, pati yung description sa sapatos, tumama lahat kasi inamin din nung nahuli kasi na itong suspect natin na hindi na po sila nagpalit. Yun nga po din talaga. So from 4:50 p.m. ng May 27 to 12:50 a.m. same ang ginamit niya na damit. Kaya yun din po, makikita din po natin sa pictures at CCTVs po na magpapatunay na isang tao lamang yung bumiktima. Same po yung description ng ating victim. May ano po na-recover sa proseso nila na malaking Opo, na-recover po yung isang Samsung S20 cellphone sa biktima. Opo, sa suspect. So, na-recover po yung Samsung niya na cellphone. Pero po, since at large yung dalawang suspects, kasamahan niya, nandun po yung mga bank debit cards at yung cash po. So, kung isa lang natin dito sa case ng Amerikano, opo. Bakit po may dalawang bakit ang involvement po? Sir, bali, sila po lahat ang lumakad. Kasama sila. Yes, sir. Yung suspects natin, sir, ay tatlo po sila talaga na tumira doon sa Amerikano. Sa Amerikano. So, nung una mo nung na-arrest yung isa, then follow up yung dalawa? Sir, iba. Actually, bang incident. Bang incident, sir, magkailan. Go ahead, sir. Okay, so ibig sabihin, isang grupo lang ito. So, meron silang sideline na nangangaroon sa cellphone, at meron pa ibang grupo. Actually, magkaibang grupo ito. Magkaibang grupo. Yung nahuli natin ngayon na isa na ng biktima is ito po yung isang grupo. Then because of our of course intensified police visibility po, na ispatan po ang isa ring ulit grupo na nag-aantay rin ng biktima. Then yun po, nasita po sila. Then of course they were arrested for possession of illegal of course firearms. Na naghanap ulit, nag-aantay ng biktima. Teka sir, medyo nagdala sa ako. So yung una, yun yung sa Amerikano. Yes. Yun yung si cellphone, yung nag-uusapan natin. Yes. Then yung dalawa po, They were arrested at other place na hindi nila kasama and waiting for victims again. Okay. Pero same modus din na. Yes, same motorcycle. Okay. Kasi po ang target po natin ngayon dito sa Makati sa Village and everything, ang ating kautusan ay anyone na during the wee hours of the night na naka-riding in tandem is kailangan sitahin natin. Walang
connection, sir? Yung... Wala pong connection po doon sa pangyayari ng isa. Okay, sir, paano lumayan yung dalawa, yung character ng dalawa? Kasi kung si Alias Celso, we already established na sa Amerikano siya suspect. Yes. Anong papel nitong dalawa? Itong dalawa na to ay, of course, we have to understand na marami pong insidente. May mga insidente po rito in the past na ang gamit po ay motor at magkangka. So, lahat ng mga intel operatives po natin, pag may mga ganitong nakikita, is talagang sinisita. Then, pagkasita po ay nagkaroon po sila ng probable cause para arrestuhin po yung mga ito. Yes. Ang nakuha ko sa kanila pagkasita is firearms. Firearms, yes. And then eventually, sir, saan pa nag-lead yung investigation sa dalawa? We later or found out na saan pa sila involved? Yun po yung inimbestigahan natin ngayon. Of course, we have to investigate deeply kung ano po yung involvement nila. And they admitted that member sila ng Jordan, parang Jordan, because they use Jordan. Sir, actually, sir, yung una po na yung nagbiktima sa American national natin. So, isa din yan sa kanyang revelations at talagang binanggit niya na may mga kinalaman sa kanila. So, yung mga kasuotan nila, binanggit nila. Ma'am, ito po yung una, yung si Celso, si Alias Celso, na nung nilaliman pa natin, sir, ma'am, yung pag-interview sa kanya, binanggit niya rin na yung mga gamit nila, pare-pareho talagang may mga tatak na magsasabi na grupo po nila yun. So, yung may pagkakatilalan sa kanila. Mga Jordan Boys kung tawagin. Kasi ma'am, yung mamaya, makikita niyo naman, nandiyan yung ating suspect, si Mr. Celso. Siya yung may suot na Jordan. Umamin po ba si Alias Celso na siya yung leader niya? Ma'am, actually yung pag-amin niya, wala daw. Nung tinanong namin sila kung sino yung pinaka-leader, ma'am, pare-pareho daw po sila. Basta pag nag-meet up, ma'am, ano sila, equal lang ang kanilang mga posisyon. So, pati yung kanilang mahuhuli ay talagang equally divided kung nagpositibo ang kanilang huli. So, yun yung mga revelations niya sa atin. Kung sabi niyo naman kasi Celso, tapos pati yung na-arresto natin, gaano pa karami yung member ng pinag-resolve sa mga? Ma'am, actually ma'am, hiwalay-walay po sila. Pero yung katulad ng binanggit ng ating regional director, may mga times na talagang nagkikita sila sa isang lugar. So, halimbawa, dito sa Makati, nagkakatingin sila. Iba-ibang grupo pero magkakakilala sila. So, under investigation na yung dalawa na mula kung saan sila sa ulo? Ma'am, ito, sir, naman na okay ko ba? Sa dalawa dito sa... Nag-sense okay na ako yung dalawa. Kumbaga sinalang natin sa because of kahina-hinala yung Yes. Later on, ako trying to connect siya to Jesus, so walang connection naman. Walang connection sa previous week. But, magkakilala sila. And we believe, actually we feel we are convinced na in the past sila po yung in the past ay may mga involvement sila sa mga past robberies na nangyayari po sa BGC at sa Makati. Sure, may baril yung dalawa? May nakuha na sila parehas sa Ilan? Isa lang po yung nakuha na natin ng pare. dito sa dalawa na to Dahil may baril, hold up lang parang natin. We believe, we are convinced na hold up po yung lahat po nila. Kasi yun na nga po, all indication shows na ang mga nangyayari ngayon dito is of course may mga robberies na ang gamit ay motor, tapos manuluto, kukunin yung gamit. So, based on that, we are convinced na yun po yung lahat nila. Sir, ano kalibre ng baril? Sir,
Caliber 38, sir. Ma'am, sir, nakikipag-ugnayan na po ba kayo sa ibang ride-hailing company po? Kasi hindi pa po, ngayon nagagamit rin yung mga ride-hailing company sa robbery. Diba, talagang pumapatay na gamit yung mga suot-suot, yung mga uniform nila. Ito ba, wala ba silang kinalaman doon sa modus ni Jordan Boy na natawag natin? Or may kinalaman din sila dito sa mga panibagong incident na lumalabas dito? Actually, we are planning to have a summit with the joyrides and other apps ng mga riders. Kasi napapansin din namin yan, they actually do not have control over their, kasi ang katwiran nila, these parang contractual yung relationship nila. There is no employer-employee relationship between them. And yung mga providers ng rides are just in contract with these apps or mga corporation. So, they have to devise system na magkakaroon ng control. So, yun yung gusto namin makita sa kanila. Actually, kung makikita mo, even yung mga nag-provide, yung mga providers ng mga riders, naka-joyride, naka-move-in, may mga ganun may conflict sa ano nila. They can provide services using joyride. Mamaya naman, move-in naman siya. Mamaya naman, angkas naman siya. And this consists of thousands of providers na walang control yung apps, yung may-ari ng apps. Parang they're only after the commission na nakuha nila. So, we really have to find out what can we do para makontrol natin yung paggamit na itong mga apps na to, and maiwasan natin yung mga paggamit ng mga uniform nila at mga helmets nila in the commission of crimes, particularly against those against properties. Probably sir, yung minention ng PNP sa pagkakitang na kailangan sa mga criminal na observability, pinatarget na yung mga foreigners. So nga, as you said, imahalag sa pintuan para makukulit para makukulit yung mga nawala nila, diba? Probably your stern warning dun sa mga criminals na to, na kayo tatayo para yung mentality nyo na hindi ito tuloy na daliuhan yung baso. Tapos na, kasi kami mag-start na complainant. Actually, nangyayari ito, ang kaya sila ng bibiktima ng foreigners, ang iniisip kasi nila na yung isang foreigner ay hindi yun magtatagal dito. With the justice system that we have, medyo yung mga hearings, tapos yung mga pag-apel sa korte, before mag-trial is nakauwi na po. Then, pag yung complainant ay hindi po nag-appear sa korte, then yung mga abogado nila, siyempre, mag-motion sila for the dismissal of the case. At nangyayari po ito. Then, with us around, because we know that this is their modus, ay hindi po kami papayag na gano'n ang mangyayari. So, the PNP will stand up as the nominal complainant of all the cases na involving foreigners. If that particular foreigner will not pursue or is not interested in pursuing the case, we will stand up. So, nang sa gano'n ay yung mga gumagawa po nito ay tuloy-tuloy po na nakakulong at hindi na po makapang-biktima pa ng iba pag lumalabas po ng kulungan. This is the guys who required that yan. Alilawin ko lang po yung details po sa arrest nyo. Saan po nangyari yung pagnanakaw sa Amerikano ba? So, sir, along Polaris, sabi yung kagabi,
along Polaris po, dito sa Bel Air. So, sa street po na yan. Saan naman po nangyari yung panghuhuli ko sa suspect? Sir, nahuli na siya po along Makati din sa Makati Ave, sir, Makati Avenue. Yes, sir, yung ating suspects. Tapos yung dalawa pong nahuli ko na kasi na-hotel nahuli ko. Saan po? Sir, yung itong ibang ano naman to, sir, no? Yung ibang dalawa, sir, na nahuli ay along Jasmine. So, sir, ayun kasi nila magpapagil na yung President Jasmine, pinausap nila tayo na pwede bang nahuli yung Pero anong state po yun? Yes po, along population din. That area, Jupiter. Ayaw mo Makati So nearly parang the same stretch lang din yun. Yan po ay nung 3:15 na 3:15 na madaling araw naman. Bale po, parang ma-outline namin natin. No? So mga 12, tama ba? Mga 12:15 yung una ko. 12:50 to 1250 po. Yung kanina, yung si Celso na group. And yung new group is 3:15 a.m. Both May 28 na po. Tapos, clarify ko lang po, sorry. Bale, ito pong dalawang to, bukod pa po yan sa dalawang large. Tama po. Thank you. At large, Sir, Jude Natasha Jenny Salim, within the orders of RDN TV, ship lang ako samantala ito na pagkakataon kay Section COP. Ano po update mo sa taong lumabas sa kanal mo yun, important, so hindi ko viral ko yung video. Actually, sir, yung ating nag-viral na ang sinasabi nila ay babae. So, ito po yung medical, no? So, yung may problema po sa kanyang pag-iisip. Meron po siyang may butas po sa isang nasabing barangay din po dyan sa San Lorenzo, barangay San Lorenzo. At nung kaagad po na nag-viral kasi po yun, hindi tayo ulit nagsayo ng oras, no? At actually po isang reporter din po ang nagparating sa atin, kaya naman mabilis ang action ng ating police, no, ng substation 5, so Ayala substation, at nakipag-cooperate tayo sa Masaya, barangay San Lorenzo, at kaagad sa pinasara natin yung nasabing butas, sir. At may mga nakita, sir, na mga flies, yung mga maliit, sir, na mga bagay na pinagsama-sama ng isang babae, sir, na sa CCTV, sir, nakita natin na meron siyang problema sa kanyang pag-iisip, sir. At yun, sir, ngayon, sir, ang barangay San Lorenzo, sir, through sa kanilang social workers, sir, ay talagang kasama ang ating pulis at Masaya, sir. Naglilibot din sila, sir, kasi posible din, sir, na nandito lang din siya sa area. Dahil wala na siyang papapasukan, sir. Pati yung tweet na nasabi, sir, na tagusan niya, sarado na po lahat yan, sir. So, doon po siya. At wala naman pong nababalitan. Parang ginawa niyang tahanan. Yes, sir. Tama po yan. Ginawa niyang tahanan. Sir, may mga gamit siya na maliit. May mga damit na nakita, sir, no, sa photos doon sa kanal. Napakaliit, sir, na kung titignan mo, imposible nga na magkasya ang isang tao, pero yung babae na rin, sir, kasyang-kasya siya. So, yun, nananakot lang siya, sir, kasi yung sa report, sir, na nag-viral, may isang babae, sir, na napasigaw, at buti na lang, sir, kasi hindi naman daw siya, sir, harmless naman siya sa totoo lang. Nakakatakot lang yung itsura niya, sir, kasi yung maraming grasa sa katawan niya, and yung militar, sir, na nabanggit din doon ay isang naka-FSU natin, sir, isang pulis po natin yun, na nagsabi na wag, kasi sir, hindi naman natin pwede siyang, kasi may problema nga po sa pag-iisip. Kung gano'n ang kondisyon niya, kailangan ng tulong. Yes, sir, kaya nga po, kaya, sir, tayo humingi ng tulong, no, sa MSWD, itong Makati, sir. And, sir, knowing the LGU naman, sir, talagang inaasikaso naman nila po yung sa mga medicals po. So June, I just would like to inform everyone, may modification tayo sa controllers natin dito sa Southern Police District.
And in fact, the regional director directed all the districts to implement region-wide. Kasali sa report natin ng mga patrollers natin yung mga defects na manonoted nila while doing their patrols, like yung mga uncovered manholes, mga busted lights, mga lubak-lubak na kalsada, uncollected garbage, mga uninhabited places na marurumi or matataas ang damo. Because we believe na contributory ito sa mga crime incidents natin. And they create opportunities para sa mga criminals. So, the local chief executives of Manila and yung Southern Police District will expect na yung chief of police nila will report on a weekly basis yung mga defects na manonood ng ating mga patrollers while doing their rounds. So, ito dapat ay ma-actionan din. And we have already coordinated with every local chief executives na bigyan nila ng pansin report ng ating mga patrollers. Kasi nga, for all we know, baka hindi lang yung insidente, baka meron pang iba, kaya yung mga... Yes. Yung sinasabi mo nga na uncovered manholes, imagine mo na ang problema mo lang ay napabayaan mo lang na takpan yung manhole. Paano kung may mahulog na bata doon? May nahulog na bata, and then anong kailangan mo? Utilize MDRRM, utilize rescue, ambulansya, fire department, police department. What a waste of resources. Pero ang problema lang, manhole lang na hindi natakpan. So we have to be vigilant also with those small defects that create a snowball consequences. Kaya kasama yan sa trabaho ng ating PNP patrollers simula ngayon. In fact, last week pa namin ginagawa. Sir, so far, wala pa sir ngayon. Pero sir, bibigyan na lang natin kayo sir. Yes sir, patuloy pa rin yung kanilang ulan. Sir, yun na yung bagil ko, ang barangay Masaya at PNP sir. Anong report ma'am? Ang initial report ng gabi ng ata nakikita? Sir, yung viral sir, tuwing gabi lang siya pupunta doon sir. Kaya nagwan man tayo kagabi sir kasi malamang sir, pupuntahan niya pa rin po yung area. Pero sarado na sir, wala pa rin naman daw silang nakita. Paulong yung matakpan ka mo. Sir, clear naman. Bago naman nila sir, kaya picture natin yung mga areas. Yung mga kuha-kuha, wala namang tao na doon sir. Masyado naman nila parang ginagawa nila bakit? Gaano naman tayo? Ma'am, nagbase lang kami siyempre ma'am doon sa mga kuha ng mga buting-ting, yung mga gamit niya. Mukhang matagal na po din siya doon sa loob. Kasi ma'am, may mga damit din na talagang ginagamit niya. Mukhang pinagbibinisan niya. General, switch naman ako sa switch naman ako sa sir, kamusta ko na sa investigation ng 28 na police officers? Natutal na ba sila? Ay, yung 28 na pinaimbestigahan natin, of course, 10 po yun, yung tutuloy po yung kaso. And we are awaiting the approval from COMELEC for their relief orders and reassignment. And aside from those 10, the 18 others justified po yung absence po ng mga police doon sa police assistance desk kasi nga po nag-response sila based on our investigation. And aside from that po, may 8 po tayong other police officers for the rank of corporal and patrolman which will be charged for neglect of duty for using their cell phone during their tour of duty as a patrollers. And tuloy-tuloy po ito, and hindi lang po NCRPO ang nagkakandak ng red teaming po. Pati po Krame po ay tumutulong na po na nagkakandak ng red teaming operations. And at hindi lang po from region, lahat po ng district inatasan po natin na mag-create po ng red teams so that yung kanya-kanyang kalapit na district, yun po ang i-inspect na. Example po, yung Southern Police District, ang i-inspect niya ay yung QCPD. Tapos si QCPD, ang i-inspect niya si Eastern. Tapos si Eastern ang
i-expect nga si Northern, tapos si Northern, si Manila Coast District. Para hindi magkakilala yung wala yung pakisamahan, etc. Para honest to goodness reporting po yung mangyayari. Sa akin po wala parang nakadagdag na sa mga kailangan kastulangan na ano po? Wala pa naman po nadagdag sa 28. Hindi, may nadagdag po yung pero mostly nadagdag po is yung mga patrollers natin. Kasi kung pag ang na-check po natin ay kung may ang lapses ay yung patroller, automatic po nakasama po sa investigasyon yung PCP commander niya for command responsibility po. Actually, hindi lang din. Kasi may mga I don't have this. Pag may ibang lugar, hindi na po yung tatlo yung kakasuhan natin. Naman sa kakasuhan. Yung supervisor, sa yung kasi ako yung nag-commit na kapit, madadamay sa akin. Kasi they fail to provide me. Okay lang. Pero harmless siya. Ay, sorry ba yan? Wala naman. Nalalaman lang sir kasi yung itsura kaya napapasigaw yung mga dumadaan. Hindi kaya ko lang. Pwede daw. Pwede ka na. Ay, victim po. Saka yung suspect sir. Sir, nagpahingalan yung victim natin pero very binigyan natin. Siyempre ako sir. Sir, may video din siya naman yung sir, baka pwede din sa mayan. Ibigay niyo yung pasasalamat sa meron. Meron may video sir na hindi siya mismo. So, yung suspect sir, available na po kami si Celso. Hindi asipan. Hindi mo atiban pa. Kasama ba yun? Kasama ba yung dalawa? Hindi, iba yung atiban. Iba naman sir, arrested din yung atiban natin. Kaso lang sir, kahapon pa yung huli sir eh. Yun na yung nauna. Sir, meron din tayong ibang bonus. So yung atiban, hindi na nilalagay sa alak. Tinuturo ko nga. Yung bagong bonus. Pwede din sir. Bali, tatlo lang sir yung ano lang. So, tatlo sir para. Sir, Atiban ba? Injectable ba? Oo, injectable. Di ba dati tinutulong? Tinutulong. Tapos may kasama na babae. Di ba nasisigil? Pagising niya, wala nang gamit sa akin. Yung ba ito? Okay pa. Tinutulong.